Mami, yung kay ano po, kay Sopronio at saka kay Yes. Robert, kailan po ang... Hindi ko alam, depende kasi patapos na kami, yun ang problema. Pero sa akin, kinakailangan na kilalanin lahat ng sumisikat at nagbibigay ng dangal sa Pilipinas. Kailangan kilalanin natin yan. Kung minsan, parati na lang yung mga politiko, kung minsan yung mga atleta, wag naman natin kalimutan yung mga artists kasi talaga nagbibigay talaga ng pride, ika na karangalan sa Pinas. Thank you, Salve. Siyempre, Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. At yun po ang naging pahayag ni Senador Amy Marcos dito sa ating kababayan na si Sopronio Vasquez. Napag-usapan lang po natin mga kapolitika kasi mamaya na po ang pagbisita ni Sopronio dito sa Senado at abangan rin po natin yan. And kahapon ay bumalik na po pa Maynila itong si Sopronio at hindi na po siya nakaawit doon sa grandstand sa Cebu. Marami po ang nanghinayang mga kapolitika kasi 5 PM pa lang ay nandun na itong si Sopronio sa grandstand. But siguro ang ano doon ay pwede naman sigurong paawitin na lang itong si Sopronio kahit hindi pa po tapos yung competition siguro kasi marami pong nag-abang at marami po ang na-disappoint doon na hindi nakakanta itong si Sopronio at hindi na nakita publicly kasi doon sa concert ay hindi naman lahat nakabili ng ticket. So inaasahan lang na makita nila na mag-perform itong si Sopronio doon sa grandstand sa Cebu. But siguro kahit hindi pa tapos yung competition, sana ay pinaawit na lang po itong si Sopronio Vasquez. Sayang po yung opportunity. At hindi pa nga natin alam kung kailan uli babalik itong si Sopronio dito sa ating bansa. At marami rin po pala ang nagtatanong at nagsasabi bakit hindi daw dumalaw pa itong si Sopronio Vasquez dito sa Ozamis City. At ako rin po mga kapolitika ay nagtataka bakit hindi pa nakadalaw itong si Sopronio dito sa kanyang hometown. Where in fact lagi niyang nababanggit doon sa kanyang mga interview na siya ay isang taga Ozamis, isang Bisaya at doon siya lumaki. But palaisipan bakit hindi pa siya bumabalik. But I think na due to political conflict mga kapolitika ay siguro iniiwasan po yun ni Sopronio Vasquez. Okay, so yun po ang sa tingin ko na reason bakit hindi pa siya nakauwi. But hopefully ay uwi rin po siya sa mga sunod na araw or sa mga sunod na panahon. Antay na lang po natin, but yun po ang ating pinapanawagan kasi marami rin po sa kanyang mga kababayan doon sa Ozamis ang naghihintay na makasalamuha or makipag meet dito kay Sopronio Vasquez sa ating kababayan. And then besides doon sa naging performance or naging solo concert ni Sopronio sa Cebu ay meron po mga kapolitika ang napareact dito sa mundo ng social media na kung saan ay bakit daw doon sa Cebu ito nag-perform or nag-concert itong si Sopronio, bakit hindi daw doon sa Amerika na kung saan ay yun ang may malaking naiambag sa kanyang pagkapanalo doon sa The Voice USA. At ang sabi dito, and I quote, Sopronio Vasquez, your win in the USA Voice competition was a direct result of votes from Filipino Americans and other American citizens in the USA. However, it is perplexing that you decided to hold your inaugural concert in your province of Cebu rather than in the USA, which served as the platform for your launch into stardom. Logically, shouldn't your first concert have taken place in the USA as a gesture of appreciation for the audience that played a pivotal role in your success? It was, after all, American public that propelled you to fame, unlike your local peers who did not contribute to your stardom initially. By choosing to perform in Cebu first, you appear to be narrowing your horizon. At yun po ang naging reaksyon at comment ng isang netizen mga kapolitika na umabot ng libo-libong reaksyon dito sa social media. Bakit daw dito lang sa Cebu hineld ang kauna-unahang concert ni Sopronio Vasquez? Supposed to be doon daw dapat ito sa US kasi yun daw ang nakatulong sa kanya para manalo dito sa The Voice USA. At ang maging reaksyon, maging opinion ko po dito ay okay lang din naman na dito sa Cebu kasi yung sinabi niya na originally yung kanyang tata, yung kanyang father mga kapolitika is Bisaya and from Cebu. So malaki nga merong sentimental value sa kanya na pagpapasalamat or yung pakipag meet and greet niya dito sa mga Bisaya. Kasi hindi lang naman meron namang mga OFW na taga-Amerika na mga Bisaya rin ang tumulong dito kay Sopronio Vasquez. So malaking din po yun, malaking contribution dito sa kanyang pagkapanalo and kadugo mo rin. Okay, so yun po ang doon. And mga kapolitika, yung
ano lang naman, konting panahon lang naman ang pamamalagi ni Sofron dito sa ating bansa, and the rest is doon na sa Amerika, kasi yung sinasabi niya na gustong gusto niya na magtrabaho dito sa Amerika, kasi after all siya ay The Voice USA. Okay, so pagpapasensya na lang po natin kung dito locally hineld yung kaunahang concert niya, but marami pa po tayong abangan sa mga international na ganap ni Sofronio Vasquez. Okay, ano ang inyong maging reaction dito sa naging komento ng isang netizen, mga kapolitika, na kung saan ay dito lang daw hineld sa local ang kaunahang concert ni Sofronio Vasquez at dapat daw doon sa international stage sa Amerika kasi yun daw ang nakatulong sa kanya. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.